Yung time na yun, yung campaign namin noon is yung talagang Abu Sayyaf yung noon, yung malakihang grupo ng Abu Sayyaf. Ang hinahunting namin noon is more or less 200 katao. More or less 200 katao. Tapos nung noon, ang designation ko noon is lead scout ako dati kasi medyo fresh pa sa akin yung pagka-graduate ko ng Ranger. Tapos yun. And then sino yung bukan mo nun? Nalala mo nga, company commander mo nun? Nalala mo? Bali, ang company commander namin noon is si Captain Dayata. Pero nung time na yon is siya, parang nagkaroon siya ng sa Baguio noon. Tapos ang nag-acting CO namin noon is si Captain Ginsola. Tapos ang ex namin noon is si Lieutenant Caro. Sila yung mga officers namin noon. Ngayon, nung nagkaroon ng warning order, tapos kami, ang target namin noon is sa Mount Sinumaan. And then, nung nagjumpong na kami, lumakad kami ng gabi kasi nga, siyempre, isa open ng Ranger, gabi ang lakad. Tapos, gapang kami ng doon. Kasi ang Mount Sinumaan is palagi nang inoperate ng tropa yan eh. Parang isang company kayo? Batalyon. Bali, batalyon operation yun. Ang leading is 5th Company. Ang leading ng time na yun is 5th Company. And then, nung paggapang namin ng alas 3 kami nagjumpong ng time na yun. Nagpahinga, medyo mataas kasi yung yung Mount Sinumaan eh. Mataas yun. Tapos Reds yun. Tapos bangin ang kabilaan niya, bangin. And then mga tama-tama, medyo matarik. Mga bandang alas 7. Nag-halt pa kami doon sa mga kalagitnaan. Nagkumain kami. Tapos sige, mamaya may bumaba na isang tao. Ngayon, tinanong pa namin nung nasa harapan, Manong, may tao ba dyan sa harap? Ay, walang tao dyan. Pero nakasibilyan yun, ha? Nakasibilyan siya. Nakasibilyan ng tao. Pasalubong sa inyo. Pababa siya, tapos kami pataas. Yun ang doon. Yung namin doon. Kasi hindi kami parang kasi nga, yung palagi naman inooperitan yung Mount Sinumaan, parang inakala lang namin na yun, sibilyan. Tapos, pagbaba ng sibilyan, parang nagpukpok siya ng kawayan. Parang pasabilis yun. Parang pasabilis. Ngayon, parang nagduda na yung namin noon, yung ibang tropa, parang pasabilis yun ah. Pero siyempre, dahil nga ang target namin doon nasa taas is tuloy pa rin yung namin. E din, pagkatapos kami ng kumain, umuna kami, diretso kami ng lakad sa target, papuntang target. Yun na, nung pagkalakad namin, mga 15 minutes, nagkaputok ka na sa harapan. Nung time na yun is, ang designation ko noon is lead scout, pero nung bago pala magjumpong noon, nagkapalitan ng baril, naging gunner ako noon. Naging 60 gunner ako noon. Kasi nga, medyo umayaw yung namin nun eh, yung gunner namin kasi medyo maliit. Ako medyo kaya ko man yung kaya tinanggap ko yung ko na gunner. Lahat naman tayo, flexible naman tayo sa lahat ng gamit natin eh. And then, yun na yun, pagkapukpukan sa harapan, grabe ng putukan. Siyempre, Reds yun eh. Reds yung, Reds. Tapos, kabilaan, bangin yun. Nagdapaan. Ang pass the word sa harapan, wala pa akong nun eh. Wala pa akong vision sa kalaban. Pero grabe ng pukpukan. Grabe ng volume fire kasi nga, ang kalaban is more or less 200 katao. Ngayon, sumigaw yung company commander namin, Sir Ginso, na lahat ng gunner umakyat. Lahat ng gunner is umakyat. Teammate ako ng time na yun eh. Akong pinakalas na gunner noon. Ako noon? Forward ka? Forward kami, yung lahat ng gunner. Unang team ni, naalala ko si Master Antonio. Lahat ng team niya nadaanan ko talaga.
ano na sila, wounded lahat. Kasi tinamaan ng RPG. Lahat sila na wounded. Hindi pa ako nakakapunta doon sa harapan. Nadaanan mo lang. Nadaanan ko na. Tapos sunod na dadaanan ko, yun nga, yung kasama namin na isa is si late Victor is patay na. Yung on the spot? On the spot, patay na nung nadaanan ko. Talagang may isa ng patay. Di kami, siyempre, Proceed ka pa rin. proceed pa rin kami. Proceed pa rin kami kasi nga, tutulungan namin yung tropa namin na naka-hold the line. Maalala ko doon, ang mga kabats ko din yung mga gunner doon eh. Si Master Callis, tapos halos lahat kami magkakabas yung mga gunner doon eh. And then, grabing po, matagal talaga yan. 8 o'clock nag-umpisa hanggang hapon. Hanggang hapon, hanggang hapon talaga yung doon. Nung ko noon, sige, proceed pa rin kami. Proceed pa rin kami ng, doon, nung pag-akyat. Malakas talaga yung volume fire. Pag volume fire, ang reckoning ko noon, pag malakas ang volume fire, saka kami tatakbo kasi ang akala namin is sa tropa yun kasi nga napakalakas na volume fire. Yung pala, yung time na pag volume fire ng kalaban na napakalakas kasi nga sobrang dami nila. Pag angat namin, doon ako nahagip doon ako na-wounded. Yun din yung ko doon na, ang inakala ko kasi, nung malakas na volume fire is sa tropa. Yung pala, yung sa kalaban kasi nga malapitan na yung kalaban, naka-letter C na yun siya. Mga more or less, mga approximately sa distansya niyo sa kanila. Ang kasi is mga siguro mga 40 to 50 meters lang. 40 to 50 meters kasi nga grabe, malapitan talaga yung laban. Hindi talaga yun, pero hindi yung kampo Pero hindi yun. May mga barricade sila. Kumbaga nakapag-establish na sila ng stronghold. Stronghold na nila yun. Tapos yung ang sa akin is nasa baba man kasi kami, mga 40 to 50 meters. Yung nasa harapan namin is talagang dikitan kasi nga yung team leader ng first team is nadikitan ng kalaban. Yun nga na maalala ko si late Imbalsado. Yun yung time na nataga yung ulo niya. Na yung utak niya is pinulot ng tropa namin na nagkahiwalay-hiwalay na yung utak niya sa Tapos doon din yun. Doon kadikit ang laban. Kami sa baba, mga 40 meters, kasi mga malayo yun eh. Kasi kang kampanya, batalyon yun eh. Tapos ridge tapos creek ang kaya hindi kami hindi kami makadaan dito sa kabila o di kayo makamaneuver dito sa kabila. Kaya ang wala kang ibang dadaanan, ridge talaga. Doon yung sa harapan namin, dikitan na yung tropa noon. Paano yung kalaban. Sinurvive yung gano'n na labanan na nakapwesto sila tapos sa inyo may gulo? Ang isang doon, ang isang ginawa ng officer namin doon is talagang kinuman niya na hold the line. Walang nga atras. Kasi kung yung time na yun, nagrabing volume fire ng kalaban, kung umatras talaga kami, di ko lang alam kung baka yung isang team namin is naubos talaga. Bali, nung time na yun, dahil sa hold the line ng tropa, hindi talaga bumaba kahit na grabing pukpukan. Dahil sa pag-hold the line, kaya yung kalaban, nakadikit na, tapos biglang umatras. Umatras sila. So, pero mga kaya talaga din doon, yun yung nagpa-surprise ng... Yun ang nakapag-hold the line doon ng yung mga gunner. Kasi nga, kung hindi talaga kasi nga, sobrang dami nila eh. More or less 200. Isipin mo, 8 o'clock ka nag-umpisa, tapos matatapos ka ng hapon. Anong dala mo nung Bali, ang dala ko nun is 60 caliber, baby. Kasi ang basta nasa hulo kasi, every team is may gunner. Hindi gaya ngayon na pag may halimbawa sa isang team, sa isang section, isang 60 gunner lang, okay na yun. Nung time na yun is sa hulo, dapat 2 basic load ang dala mo. Halimbawa, ang dala mong barrel is M16. 2 basic load ang dala mo. Tapos ang M203 naman, ang bala niyan is 2 basic load. Tapos every team may 60 gunner. Kaya yung time na yun is, yun ang nakapag-survive sa amin, yung mga cruiser weapon. Nung nadaanan mo yung sir, yung mga wounded na yun, at saka may patay ka na nakita. So, hindi ka ba
takot na baka sa unahan pa. May time na siyempre pag nakita mo yung ano mo, yung kasama mo na wounded na, yung tapos may patay na, normal naman sa atin yung magkaroon ka ng kaba. Magkaroon ka ng kaba tapos pero ang iniisip namin yun is tulungan yung nasa harapan talaga. Hindi natin pwedeng kasi nga yun ang pinaka-importante sa atin yung tulungan. Hindi natin pwedeng iwanan yung kasama natin. Paano ka na-wounded, Master? Paano nangyari? Nung time na yun is nung naalala ko noon ang katabi ko noon si Rico Cuestas. Kasama ko yun Nung time na yun, nagkasabay kami sa isang puno noon, medyo maliit lang. Doon kami nakatawa kasi volume fire talaga Kaya makarinig mo naman yung mga dahon Chik-chik-chik, gumaganon. Nung paghupa, volume fire napakalagpas uli. Sabi ko, tayo. Akala ko sa tropa. Yung pala, volume fire ng kalaban. Yun. Yun, nung time na yun, doon na kami nahagip. Ako na. Doon na sa pagtayo ko talaga. Pero paayong tama ko noon. Nung doon sa puno na. Paano mo nalaman na mas tama ka, Master? Bigla mo lang naramdaman? Nung tumatakbo ako noon, takbo, bigla ako na lang na parang namanhid siya. Totally po, yung pagkatama niya is parang wala akong naramdaman. Tinamaan ako. Pero nung naglalakad na ako, parang hindi ko na maihakbang yung yung paa ko noon. Kaya nga, ang kasi, yung iniisip mo na yung parang yung talagang git-gita na yung laban, parang hindi mo na maramdaman yung yung nung mga... nalaman mo na may tama ka na, sino nag-first aid sa'yo? Sino nagtulungan na? Ang naalala ko na nag-first aid sa akin is kasi sumunod sa amin yung port company. Ang naalala ko na nag-alalay sa akin is si Late Tamsi. Kung sinong nakakaalala kay Late Tamsi, siya yung bali parang nadali din siya diyan sa somewhere in Davao ngayon. Siya ang naalala ko, siya ang tumulong sa akin sa taga-port company yan Siya ang unang nakaakyat doon. Siya ang nag-alalay sa akin papunta sa baba. Ngayon, siyempre, pagdating ko sa baba doon sa sa ginawa nilang holding area. Kasi nga marami nang doon marami mga patay na. May mga nung pagdating ko doon sa holding area is mga 6 na sila doon. Yan sila Master Canasio, yan mga wounded na lahat. Tapos ang pinakauna talagang nila is yung mga critical. Yung yung dalawang patay, may automatic na yung dalawang patay. Pero yun na lang ang ipinahuli na kasi patay na yun Ang yun na talaga talaga nilagay doon sa holding area is yung mga critical. May dalawang critical nun Sinong namatay doon, Master? Bali, ang namatay doon is si Private Victor and si Sergeant Imbalsado. Bali, si Sergeant Imbalsado is team leader ng Team 1. Paano siya namatay? Nung kasi na yun, yung meeting engagement ay nakaabang na nga yung kalaban. Pag bulyong fire ng kalaban, siya ang team leader noon. Bali, ang may share ko lang din dito is yung kumbaga yung nagamit niyang baril, yung extire pa nung time na yon. Yung bali base sa mga parang nag-stoppage siya. Imbis na pagputokan nabirahan sila, nag-draw sila. Tapos yung lead scout at saka yung guide niya is wounded diretso. Siyempre backtrack. Tapos yung team leader pumalo siya ng kanan. Nagniling bali sa istorya ng kasama niya, nagniling siya, nag-hold the line. Ngayon tapos pag parang nag-stoppage yung baril niya. And then doon hindi naman siya team leader siya, hindi siya umatras. Kaya yun ng time na nadikitan siya. Bali ma-assist naman natin yung kasi mga tama siya dito ng itak. Ibig sabihin pa siya. Buhay pa siya nung nadikitan ng kalaban. Nakakaganon pa siya, kumbaga. So, tinakbo siya ng kalaban? Talagang dinikitan siya ng kalaban. Kasi nga, malapitan niya, halos, dumikit talaga yung kalaban.
So may mga markings talaga sa kamay. May mga tama siya dito. Tapos, Itak yan ha? itak ang nakapatay sa kanya. Tapos, yung ulo niya, yung utak niya is naggalat na doon sa, nung pinulot ng tropa. Naggalat na doon sa ground. Yun yung, ano doon. Wala bang nung time and first, yung support man lang o bombakan yung sa atin? Kaya ba talaga, sa tingin nyo, kaya bang putukan ng ganun? Sa ganun kalapit? Nung time na yun, nung grabing pukpukan is nag-request naman ng fire support. Bali, ang dumating is MJ. MJ saka US-1H. Yung time na yun, yung US-1H is siya ang siya ang magkukuha ng mga wounded. Kasi nga, marami ng wounded. Nung pag-approach pa lang ng US saka yung MJ, binirahan ka agad ng kalaban. Talagang hindi makalapan. Talagang yung UE, tinamaan pa yung ilisi ng UE, ng US-1H. Kaya nga, imbis na malalapag na doon sa kukuha ng yung mga wounded doon, imbis na yun ang lalapag doon, pinutukan siya, tinamaan yung ilisi, kaya nadili na naman yung pagkuha ng mga wounded. So parang landing zone na rin yung... Parang ginawa namin yung holding area tapos landing zone. Tapos habang nagpupukpukan sa taas, nandoon kami sa baba, may naka-security. Tapos doon na yung ang isang pasalamat namin doon is tama-tama yung mga Amerikano noon nandoon sa Budato. Yung time na yon, may mga Amerikano noon. Kaya yung nila, yung chopper nila na Green Cross yung nakalagay doon Green Cross na chopper. Parang ambulance nila yun, parang yun ang nila. Yun yung nakatulong sa amin. So kasi, on that day, nakuha kayo? On that day, 8 o'clock kami na encuentro. Nakuha kami yun is mga bandang hapon na. Kasi kung hindi pa kami nakuha doon, possible lang na hindi dalawa yung magiging patay namin. Mga 4 siguro, mga ganun. Kasi nga, talaga. Siyempre, yung gaya ng si Master Canasio is yun malaki yung tama niya. Tapos si Master Flores din sa tiyan, parang butas yung tiyan niya Kaya nga nung pagkakuha pa lang sa kanya ng chopper is diniretso na kaagad siya yung dalawa, diniretso na kaagad sa Zamboanga Hospital. Pero una nang nag-attempt yung UH-1H natin? Yung UH-1H natin, pag-attempt pa lang, kasi unang bumirada yung MJ, para tapos nandiyan na mamaya yung US-1H, pag doon, binirahan ng kalaban, tinamaan yung ilisi. Hindi naman Tapos, hindi naman, gumiwang-giwang siya, pero hindi naman siya nahulog. Tapos bumalik na siya sa busbos. So kayo sana ang isasakay nun? Yung mga wounded sana yung isasakay nun. Nung time na yun. Yung pakiramdam na yun, nandun na yung sundo natin kasi medyo critical yung paa mo, hindi pwede rin manusplad ka. Nandyan na sana yung one. Nung time na yun is, ako, parang, kumbaga, parang sa akin, slight lang naman yung sa akin kasi malayo naman sa bituka Pero, habang wounded ako noon, pero although malakas yung kasi nasa babang parte ang tama, malakas ang agos. Ang ginawa ko, tinabihan ko si Master Canasio. Kasi nga, nakikita ko sa kanya, parang siya ang pinakaalanganin sa amin. Kasi, maalala ko, yung wounded sa amin is, 16 kami na nakahiga na doon. 16 kami. Tapos yung dalawang pahabol, kasi medyo slight lang, kasi yung namin doon is, 18 kaming wounded, 2 patay. Pero yung doon kami habang naghihintay kami ng chopper is, si Master Canasio, yun talaga yung alanganin. Kasi ang tama niya dito sa dalawa yun, dito sa may tiyan, sa kadibdib. Kalalaki talaga ng tama. Nung time na yun, imbis na inaalala ko yung wounded ko, ang tinulungan ko talaga siya. Tapos ang hiling niya sa akin is, bigyan ko siya ng tubig. Kasi uhaw na daw talaga siya. Sabi ko, naalala ko naman na pag once na may tama ka, wag mong painumin ng tubig. Ang ginawa ko noon, inano ko lang siya, kinakausap ko lang siya na... Paano mo siya, pinapalakas yung loob? Ang ginawa ko sa kanya is, minumotivate ko lang na, Sergeant,
wala na, nandiyan ang chopper. Tumutunog na. Yun lang yung ano ko sa kanya para maging, tapos wag na wag kang matutulog. Wag na wag kang matutulog kasi ang chopper nandiyan na anytime. Pag nakuha ka, ikaw na ang priority. Pero sabi niya, gusto niya na daw na ano, uminom ng tubig. Tapos gusto niyang matulog. Sabi ko, wag na wag kang matutulog, Sergeant. Yun talaga yung inalalayan ko hanggang sa nakuha siya ng chopper. So palagi mo sinasabi? Palagi kong sinasabi sa kanya na nandiyan na yung chopper. Pero mga alas 11 kami na naipon dun sa baba, nakuha kami mga bandang hapon na. Talagang ano siya, nung mayat maya, di na siya umiimik, ginigising ko siya. Pero marami na talagang dugo yung tumaga sa ano niya, sa katawan. Tapos tamang-tama umulan. Ang ginawa ko naman, binuka niya yung ano niya, binuka niya yung bunganga niya para makakuha talaga ng tubig. Ang ginawa ko, tinakpang ko ulit, tapos inano ko lang, yung basa yung uniform ko, binapahid-pahidan ko lang dito ng ano yun, ng ano yung labi niya para at least maano siya. Na hindi talaga siya, kasi yun talaga yung isang experience namin na pag once na wounded ang isang tao, tapos critical, wag na wag mong painumin ng tubig. Kasi yun ang magiging ano daw, base lang yun sa ano, sa base yun yung practice na yun sa ano, na pag tested naman yan pag once na may aksidente o mga tama, dapat wag na wag mo talagang painumin ng tubig. Hindi mo na inalala yung sugat mo, yung wounded tama mo? Bale yung sa akin is kayang-kaya ko naman yung tama ko, kaya di ko na pang inaano ko doon, yung tinitingnan ko na lang is yung makatulong na lang ako sa kasama ko na ano, na nag-aagaw buhay. Kasi halos hindi ko na maano kasi ang dami na namin doon na naghilira doon. Ang tinitingnan ko na lang kung sino yung mga ano na lang, mga critical. Bale ang critical noon talaga is dalawa sa amin, si Master Kanay so si Master Glory. Paano yun first? Yung panahon na yun? Medyo tuloy pa rin yung bakbakan sa taas. Bali, yung time na yun is yung kasagsagan ng Abu Sayyaf. Kami ang pinakaunang na-enkwentro doon, yung second SRB. Ngayon, ang unang nakabangga ng Abu Sayyaf talaga is kaming sa Laknib. Ngayon, sumunod ang port company. Halos lahat ng unit doon is nabawasan, namatayan. Lahat ng unit, Marines, IB, Ranger, LRR, lahat yun talaga napatayan yung time na yun. Yung kasagsagan ng Abu Sayyaf. Kasi nga nung una namatayan kami ng dalawa. Yung port company, kung maalala ng mga kasama natin, si Late William. Doon ng time na yun, doon sila na landmine. Sila yung sumunod sa amin, bandang hapon na siya namatay eh. Tapos doon naman sa Six Company, mayroon ding mga nawundi doon. Tapos sa 33rd IB, may namatay. Sa mga Marines, mas yung Force Reco ng Marines, 26 na estudyante rin nila ang dinala sa Sambuanga noon. Halos lahat ng unit na pumunta doon is na-encuentro talaga nung time na yun. Kasi nga, more or less 200 yung kalaban. More or less yung 200 yung kalaban sa yung time na yun.